sa aming debosyon. Panginoon Jesus Nazareno, sa Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita rin po natin ang kapistahan ni San Francisco de Sales, isang obispo at pantas ng ating simbahan. Upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, upang mailigtas ang mga hinirang mo, niloob mong ang obispong si San Francisco ay makibagay sa lahat ng tao. Ipagkaloob mong ang kanyang pagkauliran sa matyagang pagmamalasakit sa kapwa ay lagi naming maipamalas sa paglilingkod sa aming kapatid. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang paglilingkod na ipinagkaloob kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila. Yamang siya'y tagapamagitan ng isang tipang higit na mabuti, sapagkat nasasalig ito sa lalong mahalagang bagay na ipinangako. Kung walang kakulangan ang unang tipan, hindi na sana nangailangan ng pangalawa. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan, kaya't sinabi niya, darating ang mga araw na ako'y makikipagtipan ng panibago sa bayang Israel at sa angkan ng Huda. Hindi tulad na pakikipagtipan ko sa kanilang mga ninuno nang akayin ko sila mula sa Ehipto. Hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin, kaya't sila'y pinabayaan ko. Ito ang aking magiging tipan sa bayang Israel pagdating na mga araw na iyon. Itatanim ko sa kanilang isip ang aking mga utos at iuukit ko ang mga ito sa kanilang puso. Ako ang magiging Diyos nila at sila na may magiging bayan ko. Hindi na kakailanging ituro ninuman sa kanyang kababayan o sabihin sa kanyang kapatid, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y kikilalanin nilang lahat, mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila.
sapagkat ipapatawad ko sa kanila ang kanilang mga kasalanan at lilimutin ko na ang kanilang mga kasamaan. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalan niya ng bisa ang una, at anumang nawawalan ng bisa at naluluma ay malapit nang mawala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaop palad. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaop palad. Panginoong Diyos, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaop palad. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaop palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaop palad. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai bubungang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari, pawang katarungan, magiging payapat, susunod ang madla sa kaniyang daan. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaop palad. Magsitayo ang lahat. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad niya tayo. Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan, kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasakasama niya, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon, na tinagurian niyang Pedro, si Santiago at si Juan, na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinagurian niyang Boanerges, na ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, at Tadeo. Si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote, na siyang nagkanulo sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin, good afternoon. At mga kapatid, araw-araw ngayon ng Biyernes, ang araw ng ating debosyon sa ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Bigyan natin siya ng palakpak ng papurit, pasasalamat. Mas malakas na palakpak para sa ating Pong Jesus Nazareno. Napakabilis ho ng panahon. Patapos na ang ating unang buwan ng taong 2025. At tayo po'y patuloy na lumalapit sa Kanya. Nabasbasan niya ang ating bagong taon. Nawa ang bagong taon na ito, ang aking dasal para sa inyo, ay maging mas malusog. Hindi lamang umasenso kayo ngayong bagong taon. Yan kung minsan, syempre, hindi naman masama. Na sana Lord, ngayong bagong taon, dumami na. Naku, matutuwa yung aking mga kaibigan na vendors dito sa palibot ng Quiapo Church. Yan ang dasal nila, sana Father, this year, umasenso na. Madagdagan, gumanda ang benta. Hindi masama yun. Pero sana ang dasal natin higit pa ngayong bagong taon na ito. Ang aking dasal para sa inyong pamilya, maging mas malusog, maginhawa, masaya, at mabuti ang inyong pamilya. Amen? Palakpakan muli natin ang ating Panginoon at yan hingin natin sa Kanya. Sabi mo sa katabi mo, God bless you. Yun sana ang ating dasal. Alam niyo po, ang sarap sabihin, ano? Naniniwala ba kayo na this year? Parang ang hirap sabihin ito. Baka mamaya balikan ninyo ako eh. Pero sana, this year, Lord, wala masyadong seryosong sakit sa aming pamilya. Amen? Sana this year, Lord, dagdagan mo pa yung maganda, payapang pagsasama naming mag-asawa, ng iyong mga anak, ng mga anak mo, ninyong magkakapatid. Ang sarap isipin. Ang sarap ipagdasal. Pero alam niyo mga kapatid, sa huli, mangyayari yan. Kung pipiliin mo. Kung gugustuhin mo. Mangyayari yan. Sabi nila, ngayong daw January, maraming nagkasakit. Totoo po yan. Marami akong kaibigan ngayon, mga kakilala, yun ang hinihingi. Maraming may sakit sa kanilang pamilya ngayong January. Sa isip-isip ko, syempre, sinisingil na tayo ng katawan natin sa mga pinagkakain natin noong December. Sa mga pinagagawa natin noong December. Kaya ngayon maraming may sakit. Pero yung mga dasal natin, kung pipiliin din natin. Kasi kahit gustuhin ng Diyos yan, araw-araw naman yan ang gusto ng Diyos eh. Maging malusog ka, maging payapa ang inyong pagsasama. Gusto ng Diyos yan. Pero hindi natin pinipili. Kaya ngayong simula pa lamang ng taon na ito, hindi pa huli ang lahat. Ipagdasal natin sa Panginoon na sana kagaya ng ginawa niya sa ating unang pagbasa. Narinig po natin kung paano ang tao ay nagtaksil sa Diyos. Sinira niya ang tipan ng Diyos at ang tao. Nagkasala ang tao. Gumawa siya ng Diyos-Diyosan. Nagtaksil siya sa kalooban ng Diyos. Hindi siya tumupad sa kanilang usapan ng Diyos. Pero ano ang pinili ng Diyos? Siguro, pwede nilang siyang gumawa ng bagong mundo. Gumawa na lang siya ng bagong tao, pero hindi niya ginawa yon. Ano ang pinili ng Diyos? Patawarin ang nagkasalang tao. Ayusin niya ang nagkagulong pagsasama nila. Yun ang pinili ng Diyos. Kaya meron tayong Jesus Nazareno, ang bagong tagapamagitan sa bagong tipan ng Diyos sa tao. Ang sarap isipin, pero siguradong mahirap gawin. Yung piliin mo na lang na patawarin, pagpasensyahan, ipagpasa Diyos. Kasi kung minsan ang pinakamadaling piliin, gantihan, siraan,
Yun ang pinakamadaling gawin. Pero tandaan natin ang sabi ni Kristo, ako ang daan. And there is no other way but the way of the cross. Mahirap ang daan patungo kay Kristo. Totoo yan. Mahirap maging mabait. Mahirap makisama sa mga taong winawalang yakap. Mahirap magpatawad sa mga taong paulit-ulit kang sinasaktan. Mahirap. Pero kung pipiliin mo, hindi imposible. Kaya nga sa ating ibanghelyo, narinig po natin yan sa ginawa ni Kristo. Pumili siya. Doon sa mga maraming sumusunod sa Kanya, si Kristo bilang tao ay nakaranas ding pumili. Ang hirap pong pumili, araw-araw. Bahagi na yata ng buhay natin yan eh. Yung pagising mo pa lang sa umaga, pipili ka na. Ano ang pinapipili ng Diyos sa iyo? Magpapatawad ka o ikaw ay gaganti sa kanila? Magiging malaya ka o ikukulong mo ang sarili mo sa pagkakamali mo kahapon? Magiging maligaya ka o magmumukmuk ka na lang sa ginagawa nila? Pumili ka. Si Kristo bilang tao, pumili rin. Hindi lang siya Diyos, siya'y naging tao kagaya natin, nakaranas. Siguro nahirapan din siyang pumili. Kaya nga bago siya pumili, nagdasal muna si Kristo. At sa kanyang pagbaba, pinili niya ang 12 apostol. Number 1, wag na wag kang magdidesisyon nang hindi ka nagdadasal. You give time to pray. Do not find time to pray. Magbigay ka ng oras magdasal. Huwag mo sasabihin na pasensya na, hindi ako nakasama magsimba. Ang daming ginagawa. Walang oras. Di bali pag may time, anong may time? Baka maubusan ka na ng time bago mo gawin yon. Huwag kang maghanap ng oras para sa Diyos. Bigyan mo ng oras ang Diyos. Yun ang ginawa ni Kristo. Bago niya pinili ang 12, siya'y nanalangin mag-isa. Humingi ng gabay sa kanyang ama. Hindi mo alam lahat. Kailangan mo ang Diyos. At kapag pumili ka, minsan, hindi mo kailangang isama sa pagpipilian ng Diyos dahil siya lang dapat at wala nang iba pa. Ni first choice, hindi siya. He should be the only one. Siya lang. At wala na siyang karibal pang pagpipilian mo dapat. Unahin mo ang Diyos sa mga pipiliin mo. Mahirap po mga kapatid, mahirap. Dahil marami tayong pwedeng piliin sa paligid natin. Pero wag mo kalilimutan, kahit anong mangyari, kahit na ano pang sabihin ng iba, piliin mo pa rin kung ano ang mabuti at tama. Ang minsan, di ko makakalimutan ito, kinausap ko yung aking kapatid. Isa ho sa mga maagang ibinilin sa atin ng mga magulang natin at ngayon kayong matatanda na, ang binibili nyo sa mga bata lalo na ay ito, huwag kang tamad. Huwag kang tamad. Galingan mo. Galingan mo. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, galingan mo. Wow. Galingan mo pa at mukhang babagsak ka na talaga. Patulog na, galingan mo. Sabi ko sa kapatid ko, nakita ko, hindi naglilinis. Ito yung bata pa siya, baka magalit sa akin. Nanonood yan ngayon, naka-online. Nung bata pa siya, pag uwi ko ng bahay, nakita ko, hindi tumutulong sa bahay. Sabi ko, ang tamad mo naman. Tumulong ka naman. Alam niyo ang sagot niya? Hindi ko alam kung seryoso siya o nagbibiro lang. Sabi niya sa akin, Kuya, di bali ng tamad, hindi naman pagod. Ba? Loko-loko to Sa isip-isip ko, oo nga naman. Minsan tinatanong mo yung sarili mo, bakit mapagod na pagod ako? Kasi ginalingan mo. Kaya nga minsan yung ibang tao galit na galit sa'yo eh. Kasi sinisipagan mo, nagmumukha silang tamad.
Kasi ginagalingan mo, nagmumukha silang tamad. Problema mo pa ba yon? Hindi na. Lagi mong tatandaan ito. Araw-araw, pag natapos ang maghapong ito, ikaw at ang Diyos ang magtutuos sa mga pinili mo, sa mga desisyon mo. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, kung last year, marami tayong naging maling desisyon. Marami naging mali sa mga pinili natin. Ihingi ng tawad natin sa Diyos yan. Tapos na yon. Wala na tayong magagawa doon. Pero ngayong bagong taon, matuto lang tayong ang Diyos, ang lahat. Pwede tayong magkamali, pero bibigyan niya pa rin tayo ng pagkakataong pumili. Kahit anong mangyari, ang tama, ang mabuti, ang piliin mo. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bilang banal na bayan na tinawag ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan upang ipalaganap ang mabuting balita ng kanyang paghahari. Iluhog natin ang ating mga pangangailangan sa Ama na nag-aaruga sa atin. Ang ating pong itutugon, Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang mga tinawag sa simbahan na mamuno sa bayan ng Diyos, naway magkaroon ng tapang na ipalaganap ang Ebanghelyo ni Hesukristo saan man sulok ng mundo. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang mga naghahanap sa Diyos, naway matagpuan nila ang kaliwanagan at buong kaloobang tumugon sa paanyaya ng Diyos na makasama niya. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang mga kabataan, naway marinig at makilala nila ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay ng paglilingkod. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang mga may sakit, naway tumanggap ng kasiyahan at lakas mula sa nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang ating mga mahal na yumao, naway makapahinga sa kapayapaan ni Kristo sa kanyang kaharian. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ama naming maawain, tinawag mo po kami mula sa mga ordinaryong pagkakataon sa aming buhay. Hayaan mo na bigyan kami ng iyong espiritu ng lakas na bigkasin. Panginoon, narito ako upang sundin ang kalooban mo. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ginanap naming paghahaing nagdudulot ng kaligtasan, ang aming puso ay pagningasin nawa ng iyong Espiritu Santo na nagpaalab kay San Francisco para siya'y umamo at makaakit ng mga nagmamahal sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Francisco ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Salmo, Salmo, sana sa kaitaasan. Sa ngalan ng Panginoon, Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu,
Gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumao nating mahal sa buhay. Kawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, San Francisco de Sales, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo.
Inihiling po namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot na piliing maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Masdan ninyo ang ating poong Jesus Nazareno, ang anak ni Maria. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kaligtasan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Panawagan, muling ibinabalik ng Quiapo Church ang Iloilo Pilgrimage Batch 2 sa darating na 18 hanggang 20 ng Pebrero. Halina't magdasal at maglakbay sa iba't ibang simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng Iloilo kasama ang kadeboto natin na si Reverend Father Robert Arellano, LRMS. Ang mga flyers ay available sa ating information guard katabi ng ating finance office. Maaari di kayong tumawag sa numerong 0927-8195-959 para sa karagdagang impormasyon. Ito po ay limited slots only. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Paris Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2025-2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din po silang academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyong pinansyal, diskwento, at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsiluhod po ang lahat at atin dadasalin ang panalangin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin, nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, pagbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Pinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdidebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan.
kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay magtaguyod sa aming pagtulad sa pag-ibig at matyagang pagmamalasakit ni San Francisco upang aming makamtan ang kaluwalhatian sa piling mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtam nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.